Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Kasabay ng pagtunog ng bell ng paaralan ay ang pagtayo ni Franz at nagmamadali siyang makalabas ng silid-aralan sa pag-asang makakasabay ang matagal na niyang hinahangaang guro na si Sir Mike. 2 room ang pagitan ng kanyang silid-aralan dito. Kagaya ng dati, madaming nakapalibot ditong estudyante. Karamihan sa mga ito ay mga babae. Nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na kirot sa dibdib. Naiinis siya sa nasasaksihan. Nakasimangot siyang tumalikod palayo. Malapit na siya sa gate ng paaralan ay may tumatawag sa kanyang pangalan. Inis siyang napalingon at nagpatuloy sa paglalakad nang makita ang taong tumatawag. At ano na naman ang kailangan mo, Aber? Hey, bakit mainit na naman ang ulo mo? Nakahalukip-kip at napahinto si Franz sa paglalakad. Maluha-luha siyang tumingin kay Aaron na nakataas ang kilay sa pagtataka ng inaasal niya. Si Sir Mike, naiinis ako kasi pinalilibutan siya ng mga estudyante sa section Masagana. Ang lalandi. Halata naman na hindi sila nagpapacheck ng mga gawain nila. Gusto lang nilang lapitan si Sir Mike eh. Naman pakialam mo sa kanila. Kung gusto mo, magpalipat ka ng section na yun para madalas mo siyang makita. Yun kung makakalipat ka pa. Inis na tinalikuran ni Franz ang kababata. Matagal na nitong alam na hinahangaan niya ang gurong si Sir Mikey. Napakabait kasi nito at bukod pa doon ay napakatalino din. Isang beses pa lamang niyang nakikita si Sir Mikey. Ito ang panahon na muntik na siyang malate sa klase sa kadahilan ng nasira ang sinasakyan niyang jeep. Nang magtama ang kanilang paningin, ay may kakaiba na siyang nararamdaman para dito. Tila tumigil ang kanyang mundo nang ngumiti ito sa kanya at sinamaan pa siya nito sa kanilang silid-aralan upang ihatid sa kanyang advisor. Simula noon ay naging tagahanga na siya nito. At habang tumatagal ay lumalalim na ang pagtingin niya dito. Pagdating ng bahay ay bumungad sa kanyang paningin ng kanyang ina na naglalaro ng mahjong. Kasama ng mga amiga nito. Nagmano siya dito tumalikod nang narinig niyang nagsalita si Kuya Bert, kaya napalingon siya dito. Napilitang ngumiti ang dalaga at tumango. Kaagad siyang dumiretso ng kwarto. Binuksan ng kanyang diary at isinulat doon ang nangyari sa eskwelahan. Pagkatapos ay pabagsak na humiga siya sa kama at niyakap ang unan. Napangiti siya ng maluwag nang sumulpot sa kanyang isipan ang imahe ng kanyang hinahangaan. Ang katok sa pintuan ang pumutol sa kanyang imahinasyon. Inis na napatingin siya dito. Iniluwa doon ng kanyang ina. Niyaya na siya nitong kumain ng hapunan. 7:00 na pala ng gabi. Hindi niya namalayang nakatulala na siya na matagal kakaisip kay Sir Mikey. Sa pagkainan ay nakita niya si Kuya Bert na nasa harap ng lamesa. Kasama nito ang asawa nitong si Irma. Nagtaka siya sapagkat bibihira lamang na makisalo sa kanila ang mga yon sa pagkain. Habang kumakain, ay napasulyap siya sa kanyang ina na masayang nakikipagkwentuhan sa mag-asawa. Hindi niya maintindihan ang pinagkukwentuhan nito, kaya naman nagmamadali siyang kumain upang makaalis na sa harap ng mga ito. Akma siyang tatayo na magsalita ang kanyang inang si Aling Lourdes. Sinabi ng ginang na pansamantalang sa kanila muna tutuloy ang anak ni Bert at Irma na si Anthony dahil magbabakasyon sila sa probinsya. May kayabangan si Anthony, kaya naman hindi masyadong pinapansin at kinakaibigan ni Franz. Bagamat nung mga bata pa sila ay madalas silang maglaro. Napilitang ngumiti ang dalaga bilang pagsang-ayon dahil wala naman siyang magagawa. Nakasimangot siyang pumasok sa loob ng kwarto. Sa totoo lang, hindi niya gusto ang ideya ng ina na doon tumuloy si Anthony sa kanila. May pagkarebelde kasi yun sa magulang. Iniisip pa lamang niya na makakasabay niya yung kumain ay nawawalan na siya ng gana.
Huling kita niya dito ay noong kinuha ito ng tiyahin na nasa Italy. Ilang taon na ang nakalilipas. Kinabukasan, habang nagpapahangin si Franz sa mapunong bahagi ng kanilang eskwelahan, ay biglang sumulpot si Aaron sa kanyang likuran at may dalang burger na merienda nila. Hindi niya namalayan ang pagdating ng binata dahil sa malalim niyang pag-iisip tungkol nga kay Anthony. Oh, bakit ka na naman nakasimangot? Paano ba naman kasi sa bahay pansamantalang titira si Anthony? Natatanda mo siya? Siya lang naman yung mayabang na anak nila Ate Irma. Ha? Bakit naman sa inyo? Wala ba siyang ibang kamag-anak dito? Hindi ko alam kay Mama. Basta, naasar ako. Just imagine makakasabay ko siyang kumain araw-araw at makikita ko yung pagmumukha niya. Ay naku. Huwag ka na magalit. Papangit ka niyan. At saka, nandyan na yung crush mo sa likod Nagliwanag ang mukha ni Franz sa sinabi ni Aaron, kaya naman dali-dali siyang nag-ayos ng buhok at naglagay ng lipstick bago lumingon. Hinanap ng mga mata niya si Sir Mikey, ngunit hindi niya ito makita. Napawi ang ngiti niya sa labi nang marinig ang boses ni Aaron mula sa malayo. Siyempre, joke lang yun. Tara na, dahil malilate na tayo, no? Aaron, nakakagigil ka na. Umanta ka sa akin kapag nahuli kitang walang yaka. Hinabol ni Franz ang kaibigan na humahalakhak habang lumalayo sa kanya. At nang ito ay maabutan ay agad niya itong binatukan ng bahagya. Matalik niyang kaibigan si Aaron, kaya kahit anong pangaasar ng binata sa kanya ay hindi siya nito basta-basta nagagalit. Madalas din na pagkakamalan sila sa klase na magkasintahan, ngunit mariin nila itong itinatanggi, lalo na ngayon at may natitipuhang babae si Aaron. Matapos ang oras ng klase, gaya ng dati ay agad pumupunta si Franz sa classroom ni Sir Mikey. Nang makitang nag-iisa lamang ito doon, ay bigla siyang nagtago sa gilid ng pinto dahil nakaramdam siya ng hiya. Napalunok siya ng laway bago naglakas loob na magpakita sa guro. Hi, Sir Mikey. Nag-iisa po yata kayo ngayon. Hello. May inaantay lang ako. Teka, bakit ka nga pala nandito? May problema ba, miss? Sorry Ano nga ulit ang pangalan mo? Hindi niyo na po pala ako natatandaan, sir. Ako po si... Naputol na ang sasabihin ni Franz sa pagdating ng isang babae na hindi pamilyar sa kanya ang muka. Simple ngunit napakaganda. May katangkaran at naka-uniform na pangguro at maputi ang balat. Masayang nag-usap ang dalawa na tila nakalimutan ng mga yon na nandun pa siya sa loob ng silid-aralan. Nakaramdam tuloy ng kirot sa dibdib ang dalaga. Napatikom ang kanyang kamay upang pigilan ng luhang namumuo sa kanyang mga mata. At ang peking pag-ubo niya ang nakakuha ng atensyon ng dalawa. Kaya kita sa mukha ni Sir Mikey ang pagkagulat nang maalalang kinakausap siya kanina lamang. Ay, pasensya ka na. Ano nga ulit ang pinag-uusapan natin? Tungkol lang po yun sa assignment, sir. Nalito lang po ko ng kaunti pero saka na lang po, sir. Dahil mukhang busy na po kayo. Aalis na lang po ako. Salamat po. Hindi pa man nakakapagsalita ang lalaking guro nang tumalikod na si Franz. Lakad-takbo ang kanyang ginawa upang agad na makalayo. Pagkatapos noon, ay ang luha sa kanyang mga mata ay kusang tumulo ng hindi niya namamalayan. Napasingap siya na tila hinahabol ang paghinga. Sa pagmamadali ay hindi niya namalayan na may mababangga na siyang tao. Natauhan si Franz nang magbagsakan ng kanyang gamit sa lapag. Palihim niyang pinahid ang luha at isa-isang pinulot ang mga gamit nito. Isang kamay ang nag-abot sa kanya ng mga ballpen at lapis na nagkalat sa sahig. Nagpasalamat siya nang hindi tinitingnan ng mukha ng kung sino mang tumulong. Agad niyang kinuha ang inaabot noon
at takmang aalis na siya, ngunit napabalik ng tingin niya nang hinawakan yon ang kanyang bag at pilit siyang hinahatak. Ano ba? Franz, gusto mo bang mahulog dyan? At bakit ka umiiyak ka? Kahit kailan talaga, napakahilig mo sa kadramaan no? Mas lalong naasar si Franz nang makitang mukha ni Anthony na nang-aasar at ginagaya ang kanyang boses at reaksyon. Dahil sa ginawa ng lalaki ay naningkit ang kanyang mga mata at dahil sa silakbo ng kanyang damdamin ay sinampal niya yun sa kaliwang pisngi. Hinihingal na tinitigan ni Franz si Anthony. Bahagya siyang nakaramdam ng guilt sa ginawa dahil nakatingin ang binata sa kanya ng blankong reaksyon. Hawak pa niyon ang pisnging nasaktan. Agad itong tumalikod na parabang pinipigilan ng sarili na gumanti. Ilang minuto din siyang nakatulala habang sinusundan ng tingin ng papalayong binata. Hindi na rin tuloy niya nagawang mag-sorry pa. Maya-maya pa, pag-uwi ng bahay ay marahan niyang isinarado ang pintuan. Dahil tahimik ang kanilang bahay kaya tila nanibago siya. Kapag ganong oras kasi, naglalaro ng mahjong ang kanyang nanay kasama mga kaibigan nito. Pag-upo sa sofa ay may narinig siyang ingay sa kusina kaya naman agad siyang pumunta roon at nakita niya ang kanyang ina, si Ate Irma, Kuya Bert at isa pang bisita na pamilyar sa kanya ang suot na damit. Napakunot ang kanyang noo at nagpa siyang pumunta na lamang sa kanyang kwarto. Ngunit huli na dahil napansin na siya ng kanyang ina at inayang makisalo sa pagkain. Nagulat siya dahil nandoon na rin si Anthony na nauna na palang umuwi sa kanya. Naalala niya na naman tuloy ang ginawa niyang pananampal dito kanina sa paaralan. Napatingin si Franz kay Anthony na nagkibit balikat na lang. Kinuha niya ang ginataan na luto ni Nay Lourdes at sinalinan ang kanyang mangkok. Kinain niya ito at pilit na inubos upang makaalis na agad doon. Oh, daan-daan. Nakakagutom ba talaga sa school nyo? Hindi ka man lang halos huminga sa pagsubo Nakakagutom talaga sa school. Sobra. Lalo na pag may nakita kang parang siraulo na gustong-gusto mong... Ay, never mind. Hindi na nga siya umimik at tinapos na lang ang pagkain bago magpaalam sa ina at sa mga kasama sa pagmemeryenda. Makalipas ang ilang araw nang makaalis na sina Aling Irma at Ginoong Bert, ay naging maayos naman ang mga sumunod na araw. Katulad ng plano, pinilit ng dalaga na pakisamahan ang mayabang na si Anthony habang nakikitirapan samantala sa kanila. Kinagabihan ng Biyernes ay tumawag si Aaron sa kanya habang kasalukuyan niyang nilalagay ang mga malilinis na plato sa platera. Oh, nasaan ka na? Bakit hindi ka pumasok kanina? Sinama ko lang si Mama. Walis na kasi nung nakaraan yung parents ni Anthony. Kaya nag-mall kami kanina para ibili ng mga gamit yung kolokoy. Okay. Hindi mo ba na-miss si Sir Mikey? Siyempre namimiss ko, ano ka ba? Sino ba namang babaeng hindi makakamiss dun kay Sir? Ay, anak ng teteng. Napaitad sa gulat si Franz nang biglang may umubo sa kanyang likuran. Tila nangaasar ang mukha nito habang napapataas ng kilay kaya naibaba niya tuloy nang wala sa oras ang telepono dahil sa pagkataranta. Nako, alam kaya nila Tia Lourdes yan, ha? May pamismis ka bang nalalaman, ha? None of your business. Tsaka na nga, usyusero chismoso. Napangiti na lang ang binatang singkit habang pinagmamasdang nagwo-walkout ang kausap. Kinabukasan nang magkita si Franz at Aaron sa tagpuan nila sa school ay kaagad kinuwento ng dalaga ang patungkol kay Anthony. Hindi niya kasi talaga maalis ang galit sa binatang singkit lalo na sa dalasang pangaasar nito sa kanya. Bakit ba galit na galit ka sa taong yun? Wala naman siyang ginagawang masama sa'yo. Walang ginagawang masama? Inaasar niya ako palagi Yun lang? Maliban sa pangaasar, ano pa? Basta,
Mainit talaga ang dugo ko sa kanya. Ikaw talaga? Tara na nga at magkaklase na oh. Makalipas ang ilang minuto, habang abala si Franz sa pagsusulat ng kanyang assignment, nang mapansin niyang parang may nagkakasiyahan ng mga estudyante sa labas ng classroom. Dala ng kuryosidad, ay iniwan niya ang ginagawa at pinuntahan ng mga yon na papunta sa classroom ni Sir Mikey. Nakita niya roon ng guro na nakaluhod sa harap mismo ng magandang guro na nakita niya nung nakaraan. Nagpo-propose na pala ang lalaki, kaya marami ang kinilig maliban sa kanya. Nadurog ng husto ang kanyang damdamin, kaya agad siyang tumalikod at bumalik sa kanilang classroom para doon humagulgol ng pag-iyak. Ilang saglit pa ay inayos niya ang sarili at kaagad lumabas sa kanilang classroom at pumunta sa tambayan nila ni Aaron. Tinawagan niya ang kaibigan ngunit hindi to nasagot, kaya dismayado siyang napaupo sa isang sulok at nagpatuloy sa pag-iyak. Maya-maya ay matamlay siyang umalis ng tambayan at nagpa siyang umuwi na lamang. Habang binabaybay ang daan papunta sa sakayan, ay nakita niya ang signboard na papunta sa sikat na simbahan sa kabilang bayan, ang San Agustin Church. Matagal na panahon na ding hindi siya nakakabisita sa simbahan na yon, kaya naman agad siyang sumakay sa jeep. Dahil paggabi na, kaya medyo madami na din ang mga tao sa loob, kaya umupo siya sa kanang bahagi ng simbahan kung saan may nakita siyang isang babae ang nakasuot ng purong itim. Napakunot siya ng noo nang mapansin ang makalumang style na suot nitong damit. Pasensya na po sa istorbo. Makikiraan lang po ako. Imbis na padaanin, ay umusog lamang ng bahagya ang babaeng nakaitim. Maliit lang ang binigay sa kanyang pwesto pero hindi na siya nagreklamo. Itinikom na lamang niya ang bibig at nagpa siyang lumipat ng pwesto pero natigilan siya nang humawak ang misteryosang babae sa kanyang braso. Magrireklamo na sana siya pero nang makitang umusog na ang babae ay umupo na lang siya ng maayos sa tabi nito. Nag-sign of the cross siya at nakinig sa homily ni Father Jess. Nang matapos ang misa, ay hinintay niya ang pari sa kinauupuan upang magpabasbas. Sinisipat niya ang pwesto noon at nang malapit na ay itinaas niya ang dalawang kamay. Napatingin din siya sa babaeng nakaitim na nakaupo lamang habang tumatawa ng mahina. Dahil doon ay nawala ang kanyang atensyon sa pari. Bagyang umugong kasi ang kanyang tenga at sumakit. Naitakip niya ang kanyang kamay sa magkabilang tenga. Bagya din siyang nahilo at mariing napapikit. Pagmulat ng kanyang mga mata, ay nakita niya ang mukha ng babaeng nakaitim na masyadong malapit sa kanyang mukha. Sobrang puti ng mukha nito at nakangiti ng sobrang luwang na nagbibigay ng hindi magandang itsura dito. Kitang-kita din niya ang ngipin nito na pinaghalong mapula at madilaw na kulay. Hindi din kaaya-aya ang amoy ng nasabing babae. Tumayo ka nga sa akin, please. Dahil doon ay napatingin tuloy sa kanya ang mga taong nakarinig. Pasensya na po. Yung babaeng nakaitim po kasi. Hindi na natapos ng dalaga ang pagpapaliwanag dahil nagulat din siya nang mawala na sa pwesto ang babaeng nakaitim kanina. Dahil doon ay nagmamadali siyang lumabas ng simbahan at tila naguguluhang umuwi sa kanilang bahay. 9:30 ng gabi nang marating niya ang bahay. Eksakto na may narinig siyang nagtatawanan sa bandang kusina, kaya napakunot na lang siya ng noo kasunod ng pagtawag ng kanyang ina dahil meron daw tong ipakikilala sa kanya. Pagdating sa kusina ay ganun na lang ang gulat niya nang makita ang taong sinasabi ni Ginang Lourdes. Yung kasi ang babaeng nakaitim na katabi niya kanina sa simbahan. Franz, si Tita Elsa nga pala. Tita Elsa? Magandang gabi, Iha. Ikaw pala si Franz. Ang ganda mong bata, ah. Magandang gabi rin po. Tita Elsa,
kumusta na po pala kayo? Sayang po, hindi nyo naabutan sila mama at papa. Kaalis lang po nung nakaraan eh. Ayos lang yon. Kasalanan ko rin naman dahil hindi ako nagsabi sa kanila. Bala ko kasing sorpresahin sina Irma at Bert. Kaso ako pa lang na sorpresa. Teka, kumain na po ba kayo? Ipag-aain ko kayo. Huwag mo na akong alalahanin, iho. Teka, kumusta ka na pala, Franz? Ayos lang po. Nakita ko kayo kanina sa simbahan ng San Agustin. Hindi niyo po ba ako natatandaan? Ha? Hindi naman ako nagpunta sa simbahan. Nako, iha, baka kahawi ko lang yung nakita mo. Hindi ko kabisado ang lugar na ito, kaya hindi ako magtatangka na pumunta kung saan-saan. Napatango na lang siya at nagpaalam sa magtiyahin para pumunta ng kwarto at makapagpahinga na. Gusto na niyang matulog dahil hindi maganda ang araw niya, lalo na ngayong nalaman na nagpropose na ang pinakamamahal niyang guro na si Mikey. Bukod doon ay dumagdag pa ang tila mahiwagang babae na tiyahin pala ni Anthony. Kinabukasan ay maagang bumangon si Franz upang maghanda papunta sa school. Kailangan ay mauna siya sa mga kaklase dahil may gagawin silang project. Nagmamadali siyang naligo at nag-ayos sa sarili at maya-maya pa'y nang palabas na siya ng bahay ay saka naman niya naamoy ang masarap na putahe. Kumalam ang kanyang sikmura kaya naman tumungo siya sa kusina sa pag-akalang si Aling Lourdes ang nagluluto. Pero nagkamali siya dahil si Aling Elsa pala ang naroroon sa kusina. Dismayado siyang tumalikod ngunit biglang nagsalita ang ginang. Kumain ka muna bago pumasok. Dahil mahirap gumawa ng mga project pag gutom ka, iha. Napakunot ang noon ni Franz sa pagtataka. Tila ba alam ng ginang ang kanyang mga gagawin para sa araw na yon? Dahil sa pangangalam ng sikmura kaya napabuntong hininga siya at umupo sa lamesa. Inabutan siya ng sinangag, tuyo at insaladang talong sa plato. Tinimplahan din siya ng kape sa maliit na tasa kaya hindi na niya tinanggihan ang mga nakahain sa mesa. Dahil sa pagkatakam, kaya sunod-sunod ang kanyang pagsubo na parang mauubusan ng pagkain. Nagtaka siya ng bahagya sapagkat hindi naman siya mahilig mag-almusal tuwing umaga, pero ngayon ay ganadong-ganado siya sa pagkain. Kalaunan ay nagpasalamat din si Franz kay Tita Elsa at pagkatapos noon ay nagbiyahe na siya papuntang paaralan. Dahil merong presentation ng grupo nila kaya medyo tensyonadong dalaga. Panay-panay tuloy ang inom niya ng tubig habang naghihintay na tawagin ang kanilang grupo. Nadagdagan din ng tensyon nang malaman na si Ma'am Donna na kasinta ni Sir Mikey ang mag-a-assess sa kanila. Ayaw mapahiya ni Franz sa nasabing guro at pakiramdam niya ay ayaw niyang matalo kahit hindi naman siya kinakalaban ni Ma'am Donna. Maya-maya pa nga ay napabugas siya ng hangin at tahimik na nagdasal bago pumasok sa room at magpresenta ng kanilang project. Laking pasasalamat niya na naging maayos ang kanyang ginagawa sa loob ng classroom. Napangiti siya ng muluwag sa mga kaklase habang nasa harapan at pinupuri si Ma'am Donna. Pero ang pakiramdam pa rin niya ay pinaplastik lang siya ng guro. Makalipas pa ang 5 minuto, si Franz at si Ma'am Donna na lamang ang naiwan sa loob ng classroom. Napatitig siya sa guro kaya doon niya nakita na napakaganda pala talaga noon. Hindi nakapagtataka kung bakit nagustuhan ito ni Sir Mikey. Napakagat tuloy sa labi ang dalaga nang muling maramdaman ng kirot sa puso. Ang tikom niyang kamao ay naipukpok niya sa kanyang lamesa sa inggit dahilan upang makuha niya ang atensyon ng guro. Umiwas siya ng tingin at dali-daling tumayo palabas ng silid kung saan nabangga niya si Sir Mikey na biglang dumating. Napaupo siya sa sahig at agad namang lumapit si Mikey upang alalayan siyang tumayo hanggang sa napatitig siya sa mukha nito. Tila tumigil ang mundo ni Franz dahil napakalapit kasi ng mukha ng lalaking guro sa kanya. Amoy na amoy niya ang pabango
kaya't napapikit siya habang ninanamnamang sandali. Ngunit agad din yung naputol dahil biglang lumapit si Ma'am Donna at narinig niyang nagsalita. Napaungot tuloy siya ng pasimple habang pinagmamasdan ng mag-fiancé na nag-uusap. Ayos lang ako, mahal. Pero nabangga ko si Franz habang pumapasok dito sa room. Napalakas yata ang pagbagsak niya. May masakit ba sa iyo, Franz? Ayos lang po ko, ma'am, sir. Pinilit ngumiti ng dalagang estudyante kahit nakakaramdam siya ng inis para kay Ma'am Donna. Pinutol kasi noon ang magandang moment nila ni Sir Mikey. Matapos magpagpag ng sarili at tumayo ay kaagad din siyang nagpaalam sa mga guro. Palihim siyang nagtago sa pinto ng isang silid at pinagmasdan ng dalawa kaya kitang-kita niya kung paano sila maglambingan. Nang halika ni Sir Mikey si Ma'am Donna ay tila nag-init ang mukha ng dalaga sa galit. Pahalik-halik pa. Hindi naman kayo bagay. Ako mas bagay sa iyo, Sir Mikey. Dahil tuloy sa nangyaring yon, ay nawala na naman sa mood si Franz. Pag-uwi niya ng bahay ay tanging si Aling Elsa lamang ang nandoon at nagluluto. Napasimangot siya sa inis dahil ibang tao pa ang nag-asikaso ng kanilang pagkain para sa hapunan. Gayunpaman ay tinulungan niya itong maggayak ng lamesa. 7:00 na, ngunit wala pa din ang kanyang ina. Habang si Anthony naman ay maya-maya pang 9:00 makakauwi ayon sa paalam nito sa kanila. Kumain na po tayo. Mamaya pa po yata makakauwi sila mama at si Anthony. Oo nga, mauna na tayong kumain sa kanila. Iinitin ko na lang ang mga pagkain pagdating ng mama mo at ni Anthony. Ay, siya nga pala. Kumusta ang school? Ayos naman po. Sigurado ka bang ayos ka lang? Parang iba kasi ang nakikita ko sa mukha mo eh. Ramdam na ramdam ko sa mga mata mo ang galit para sa isang babae. Nabitiwan ni Franz ang kutsarang hawak dahil sa pagkabigla sa sinabi ni Aling Elsa na nakangiti lang sa kanya. Ano po bang sinasabi niyo, Tita Elsa? Hindi po ako galit kay Mama. Pero minsan, naiinis ako sa kanya pero hindi para... Hindi naman si Lourdes ang tinutukoy ko, Iha. Po? Gusto mo bang alisin natin sa landas ang babaeng sumisira ng pangarap mo? Tutulungan kita kung gusto mo. Napalunok ng laway si Franz sa ibinulong ni Aling Elsa. Hindi niya rin maunawaan kung bakit tila madaming nalalaman ang ginang tungkol sa kanya. Dahil sa mga iniisip, ay hindi niya namalayang nasa likuran na pala niya ang ginang na kanina'y kaharap niya lang. Bagya siyang lumayo, ngunit niyakap siya noon ng maigpit pero pilit niyang inilalayo ang katawan hanggang sa makakawala siya. Sasabihin niyo, hindi ko kayo maintindihan at hindi ko kailangan ng tulong ninyo. Naudot na sa pagsasalita ang dalaga dahil mula sa bukanan ng dining area ay biglang sumulpot si Aling Lourdes na narinig lahat ng kanyang mga sinasabi. Pinagalitan tuloy siya ng ina sa pag-aakalang sinasagot-sagot niya si Aling Elsa. Hindi na nakapangatwiran pa ang dalaga pero mabuti na lang din ay pinagtanggol siya mismo ng kasagutan kanina. Nako Lourdes, ako na ang may kasalanan dahil pinilit ko kasing tulungan si Franz. Huwag mo nang pagalitan ng anak mo. Ano ka ba? Tama po si Tita Elsa. Kaya huwag niyo na pong pagalitan si Franz. Malit na bagay lang po ito kaya kumain na lang po tayo. Sakto at nagugutom na rin ako eh. Pagupo ni Anthony ay napatingin na lang si Franz sa kanya habang si Aling Lourdes ay hindi na umalma pa. Hindi tuloy alam ng dalaga kung magpapasalamat ba siya sa magtiya pero iba pa rin ang kutob niya sa mga sinabi kanina ni Aling Elsa. Alam niya sa sarili na meron yung kahulugan kaya naman simula nung gabing yon ay naging alerto na siya sa ginang. 2 linggo na ang lumipas ngunit hindi pa din nakakauwi ang mag-asawang Irma at Bert. Hindi pa din daw kasi tapos ang mga inaasikaso nitong importanteng bagay. Isa lamang ang ibig sabihin noon, mananatili pa din sila Anthony at Elsa sa kanilang tahanan.
Simula na mangyari ang insidente, ay naging kaswal ang kanyang pakikitungo dito. May pagkakataong iniiwasan niya din ng magtagpo ang kanilang mga landas. Malapit na ang sem break. Ngayon pa lang ay nakakaramdam na siya ng lungkot dahil hindi na niya masisilayan ng matagal ang kanyang pinakamamahal na gurong si Sir Mikey. Nakaupo siya sa tambayan nila ni Aaron at tinihintay ang binata dahil may usapan silang kakain sa labas. Ilang saglit pa ay napukaw ang kanyang pansin sa sigawan ng ilang mga estudyante mula sa hindi kalayuan. Napakunot ang kanyang noo nang marinig na binabanggit ng mga iyon ang pangalan ni Sir Mikey. Na-curious din tuloy siya at kaagad lumapit sa kinaroroonan ng mga estudyante hanggang sa makita niya ang classmate na si Nikki. Subalit ang tanungin niya naman ng lalaki ay wala siyang nakuhang matinong sagot kaya bumalik na lang siya sa tambayan nila ni Aaron. Dahil hindi sumipot ang binata, kaya naman nagpasya na lang si Franz na puntahan ng personal si Sir Mikey upang ibigay dito ang binili niyang regalo. Isa itong bracelet na may nakaukit na pangalan ng guro. Habang naghihintay ay nakita niya ang ibang teacher na tila nakakasiyahan at may dala mga yon na invitation card. Pwedeng invitation card ba yung hawak nila? Sinong ikakasal? Natigilan lang siya sa pag-iisip nang mag-ring ang kanyang cellphone dahil tumatawag si Aaron. Oh, nasaan ka? Wala ka na naman sa tambayan. May babalita pa naman sana ako. Kanina pa kita hinihintay sa tambayan, no? Nandito na ako ngayon banda sa faculty ni Sir Mikey. Hinihintay ko siya dahil may bibigay akong regalo eh. Ang alam ko, lumabas muna si Sir Mikey. Inatid niya yata si Ma'am Donna ngayon. Teka, alam mo na ba na Hindi na natapos ang sasabihin ni Aaron nang tuluyan ng nalobat ang cellphone ni Franz. Agad inagilap ng dalaga ang powerbank sa bag pero hindi pa man niya to na iko-connect ay nakita na niyang naglalakad si Sir Mikey papunta sa faculty. Excited siyang lumapit sa lalaking guro. Subalit nauna na siya ng mga co-teachers noon na nagpaabot ng pagbati para sa nalalapit na kasal. Nang marinig yun ni Franz ay para siyang pinagsakluban ng langit at lupa. Ang pangarap niyang si Sir Mikey ay tuluyan ng ikakasal kay Ma'am Donna. Hindi siya makapaniwala at dahil sa tinding tensyon ay bigla na lang siyang napaluha ng hindi namamalayan. Hanggang sa bigla na lang siyang naduwal. Nang mapansin siya ng mga guro, ay nakatakbo na siya palayo sa lugar na iyon. Pagdating niya sa tambayan nila ni Aaron ay hindi niya naman naabutan ng kaibigan kaya nag-iiyak na lang siya hanggang napapakuyom ng kamao. Di pwede to. Bakit siya ikakasal sa babaeng yon? Paano na ako? Dapat kami ang magkatuluyan. Hindi pwedeng silang ikasal. Dapat akong pumalit sa pwesto niya. Ramdam ang galit sa kanyang mga mata na para bang isang baliw na obses na makuha ang isang bagay. Noon pa man kasi ay may katauhan ng ganito si Franz na kapag meron siyang gusto ay kinukuha niya ng sapilitan kahit pa makasakit ng iba. Habang pauwi ng bahay ay tila nanghihina siyang napaupo sa gilid ng kalsada, saka muling umiyak ng umiyak dahil nga hindi niya matanggap itong mga nalaman. At maya-maya pa, bigla siyang napatingala matapos marinig ang yabag ng taong papalapit sa kanya. Doon ay nakita niya si Aling Elsa na nakangiti ng makahulugan. Damang-dama ko matinding sakit na bumabalot dyan sa puso mo. Ano bang ginawa ko? Maganda naman ako, matalino at may kaya sa buhay. Bukod dun hindi naman ako mahirap mahalin. Pero bakit hindi akong pinili ni Sir Mikey? Sabi ko naman kasi sa iyo tulungan mo ko. Sabi mo kaya mo kong tulungan, di ba? Oo naman, kayang-kaya kitang tulungan, Franz. Halika, tumayo ka, iha. Tumayo nga ang dalaga at hinawakan ng maigpit si Aling Elsa. Desperado na siya. Ayaw niyang makita ang pinakamamahal na si Sir Mikey sa piling ng iba.
Kaya kahit ano ay gagawin niya para mabawi ito kay Ma'am Donna. Nang magkatapat na sila ay pinunasan ng ginang ang kanyang mga luha saka siya niyakap ng mahigpit. Tahan na, Franz. Tanda mo to. Sa susunod ay sila naman ang iiyak dahil sa iyo ang huling halakhak. Sumama ka sa akin ngayon. Saan po tayo pupunta? Baka hanapin po tayo ni Mama. Huwag ka mag-alala. Nagpaalam ako kay Lourdes. Kung gusto mo, para makasiguro kay tawagan mo siya ngayon. Parang wala sa sariling napatango na lang si Franz hanggang sa nagbiyahe na nga sila papunta sa hindi pamilyar na lugar para sa dalaga. Ilang oras ang lumipas nang marating nila ang nasabing lugar. Pasado 11:00 na ng gabi at wala ng tao sa paligid. Kaya tila ba nakaramdam ng takot si Franz matapos tila matauhan na sa mga nangyayari. Nasaan na po ba tayo, Tita Elsa? Nandito tayo sa lugar kung saan kami pinanganak ni Lourdes at Irma. Po, ang alam ko sa Visayas pinanganak ang mama ko at si Tita Irma. Nagsasabi po ba talaga kayo ng totoo? Umuwi na po tayo, Tita Elsa. Natatakot ako sa lugar na to eh. Ngayon ka pa ba matatakot? Nakalimutan mo na ba kung bakit tayo nandito? Hindi ba't gusto mong mabawi ang dapat na para sa'yo? Alalahanin mong nasaktan ka at umiiyak. Kaya ngayon ka pa ba aayaw, iha? Gusto ko lang naman po makasiguro kung ligtas tayo sa lugar na ito. Oo naman. Ligtas na ligtas ka dahil ako ang kasama mo. Wala nang ang nagawa si Franz kundi sumunod na lang sa kung saan sila dadalhin ng mga paa. Sa dulo ng sagingan ay may nag-iisang bahay doon. Makaluma ng estilo ng bahay. Tila panahon pa yun ng mga Kastila. Kapisang bintana, walang ilaw at kinakalawang na ang gate. Lumangit-ngit ang pintuan ng buksan nito ni Aling Elsa. Kinuha niya ang lampara sa gilid at sinindihan. Nang kumalat ang liwanag, ay nakita nilang nababalutan ng kulay puting tela ang mga kagamitan sa loob ng bahay. Dahil din doon, ay napaubo si Franz sapagkat napakaalikabok ng lugar na halatang walang tumatao. Umakyat sa ikalawang palapag si Aling Elsa habang si Franz ay naghintay lang sa ibaba. Pagbalik ay may bitbit na nga ang ginang na kahong maliit. Inilabas niya ang laman ng kahon at inilapag sa lamisetang natatakpan pa rin ng tela. Nang makita naman ng dalaga ang nasabing bagay, ay tila namilog ang mga mata nito sa pagkabigla. Aling Elsa, ano po mga yan? Bakit may ganyan kagamitan kayo? Ito ang makakatulong sa iyo, iha. Aling Elsa naman, hindi totoo mga ganyan. Ay nako, sa layo ng biyahe natin, ito lang palang sinasabi niyong makakatulong sa akin. Ano naman ang tulong ng manikang kahoy na yan? Maniwala ka, Franz. Ito ang makakatulong sa iyo para mabawi mo ang pinapangarap mong lalaki. Stop this nonsense, please. Bakit ba kasi ako nagpapaniwala ka agad? Ganito na ba talaga ako kaututo at kadesperada? Ay nako, gusto ko nang umuwi. Ayaw mo ba munang subukan? Wala namang mawawala sa iyo dahil ang totoo niyan, magkakaroon ka pa at ikaw ang magbebenepisyo. Ay, okay. I will give it a try. Napabuntungin nga na lang ang dalaga habang nakahalukip-kip ang mga kamay. Ngumiti naman si Aling Elsa saka nagsimula sa dapat itong gawin. Nagtirik siya ng 3 itim na kandila sa lamisita kasabay ng pagguhit ng bilog gamit ang pulang panulat. Maya-maya pa ay kinuha ng ginang ang 4 na manikang kahoy mula sa kahon. Kinigat niya ang dulong hintuturo at mula roon ay tumagas ang dugo papunta sa mga manika. Pagkatapos noon ay nagsimula na siyang magbigkas sa mga orasyon, mga salitang hindi maintindihan ni Franz. Nangilabot ang dalaga nang marinig niya mga salita, kaya pasimple siyang napayakap sa sarili habang pinagmamasdan ng ginagawa ni Aling Elsa.
Paulit-ulit niyang binabanggit ang mga salitang Latin hanggang sa kusang bumukas ang pinto sa sala kung saan sila naroroon. Pagkatapos noon, ay tuluyang nagdilim ang paligid ng namatay ang nakasinding itim na kandila sa lamesa. Nangilabot na naman ng dalaga kaya napatawag siya sa ginang. Tita Elsa, ang dilim po rito. Anong nangyayari? Sindihan niyo ang mga kandila, please. Nagpatuloy lang sa pagsambit ng orasyon si Aling Elsa. Napaupo si Franz at napatakip sa tenga nang marinig ang matinis na boses ni Aling Elsa. Pagkalawon ay hindi na niya naririnig ang orasyon sapagkat isang nakabibinging halakhak na ng mangkukulam ang namayani sa buong paligid. Dahil sa takot ay tila nanikip ang dibdib ng dalaga. Kaya naman pinilit niyang magtungo sa pintuan upang makalabas. Ngunit hindi pa man siya nakakarating doon, ay bigla itong nagsara. Sinundan to ng muling pagsindi ng mga kandilang itim sa lamesa kaya bigla siyang napalingon doon. Ganun na lamang ang kanyang pagkasindak nang makitang nakalutang na si Aling Elsa at duguan ng katawan. Tita Elsa! Umalingaw-ngaw ang nakabibingi niyang sigaw sa buong silid at kahit takot na takot ay pinilit niyang ikilos ang katawan subalit para na siyang napako sa kinatatayuan. Naramdaman na lang niya na parang merong lumilingki sa buo niyang pagkatao at mas lalo siyang nahirapan sa paghinga nang mapagtanto na tila ba merong sumasakal sa kanya. Hanggang sa tuluyan ng magdilim ang kanyang paningin at nawalan na lang ng malay tao. Nagising na lang si Franz dahil sa sikat ng araw na tumatama sa kanyang mukha. Napabalikwas siya ng bangon nang makita na hindi pamilyar ang silid na kinaroroonan niya. Agad na siyang lumabas ng silid at doon ay nakita niya ang lamesang ginamit kagabi ni Aling Elsa sa orasyon nito. Malinis na ito at walang bakas ng dugo. Gayon din ang paligid na parang walang nangyari. Dahil doon ay napaisip siya kung panaginip lamang ba ang mga nangyari kagabi. Totoo ba yung mga nangyari kagabi? Gising ka na pala. Kumain ka na ng almusal at mag-ayos ng sarili. Aalis na tayo maya-maya lang. Anong nangyari kagabi? Nakita kitang nakalutang at duguan. Kaya imposibleng wala kang kahit na anong sugat ngayon. Ano ba nangyari, Tita Elsa? Pagod ka lang siguro kagabi, Iha. Pero imposible yon. Kitang-kita ko po kayo at naririnig ko ang inyong tawa na masakit sa ulo at sa tenga. Hanggang sa ginusto ko na lang na lumabas ng bahay pero hindi ko nagawa dahil may sumasakal sa akin. Hindi ko na alam ang sumunod na nangyari dahil nagdilim na ang paningin ko. Wala naman tayong ginawa kagabi. Dahil sabi mo, hindi ka naniniwala na matutulungan ka ng mga manika. Hindi na nakasagot si Franz matapos yung marinig. Napaupo na lang at napatingin sa kahon na pinaglalagyan ng manikang kahoy. Agad niya yung binuksan at dinampot ang isang manika doon. Sa sobrang inis at pagkalito, ay tinusok niya ng tinidorang manika. Hanggang sa humupa ang kanyang nararamdaman. Pagkalaon ay napatingin siya kay Aling Elsa na napapangisi lang ng makahulugan at parabang naaaliw sa kanyang mga pinaggagawa. Ilang saglit lang na makapaganda na sila ay nagbiyahe na nga ulit ang dalawa pabalik sa bahay. 2 linggo pa lang ang nakalilipas ay inip na si Franz sa bahay. Kaya naman tinawagan niya si Aaron upang lumabas at mag-unwind sa mall. Nagka-interes din siyang makipagkita dahil meron ngang ibabalita ang kaibigan ngayon sa kanya. Uy, long time no see ah. Na-miss mo ako no? Anong na-miss? Hindi naman ako mag-aaksaya ng oras kung hindi tungkol kay Sir Mikey yan. Ganun ba? Basta talaga tungkol kay Sir Mikey, ang bilis mo no? Para kang The Flash girl version nga lang. So, spill na the tea. Ano bang meron? Wala kasi akong balita nitong sem break eh. Actually, ayaw ko talaga makibalita muna dahil baka ma-stress lang ako.
Alam ko naman, simula nang malaman mo na ikakasal na si Sir Mikey, hindi ka muna nagparamdam no? Alam mo naman gustong-gusto ko siya, di ba? Ano pa ba ini-expect mong mararamdaman ko? Kung may magagawa lang talaga ako para paghiwalayin ko sila ginawa ko na. Pero imposible yun. Kitang-kita naman na mahal nila ang isa't isa Dahil tuloy doon, napilitan akong sumama kay Tita Elsa. Tapos, sobrang weird pa nung nangyari na sa tuwing maalala ko yun kinikilabutan pa rin ako. Yung Tita Elsa ni Anthony? Yung kamag-anakan ng nanay mo na nakikitira sa inyo ngayon? Alam mo, ang weird nga ng mga yun. At hindi naman sa pag-aano may nafe-feel akong kakaiba dun sa tiya mo na yun. Hayaan na nga muna natin yun. Ang gusto kong pag-usapan ngayon ay yung tungkol kay Sir Mikey at Ma'am Donna. Okay, pero hindi ko alam kung saan ko to ilalagay Sa bad news ba o good news? Ay nako, kahit ano pa yan. Sabihin mo na lang para matapos na. Okay. So, hindi natuloy yung kasal nila Sir Mikey at Ma'am Donna. Nang marinig yon ng dalaga ay biglang nagliwanag ang kanyang muka. Sobrang saya ng kanyang pakiramdam at parabang lumuwag ang kanyang paghinga dahil sa mga nalaman. Talaga? Bakit daw? Grabe, ang saya mo pa Hindi naman sa ganon. No ka ba? Pero bakit nga hindi natuloy? Nagkasakit bigla si Ma'am Donna Nakakonfine siya ngayon sa ospital ng bayan. Magdadalawang linggo na rin yata. Na-confine? Bakit? Anong sakit niya? Hindi nga raw malaman ang pinagmulan ng sakit ni Ma'am Basta, bigla na lang daw nanghina tapos isinugod na sa ospital. Ang narinig kong balita kay Nikki kumirot daw ng gusto yung sikmura tapos nung nasa ospital na, iba't ibang findings na ang nakita ng doktor. Pero until now, hindi pa rin matumbok kung ano talaga yung sakit Nagpa-second opinion na nga sila pero wala pa rin talaga. Wala man lang nakapagsabi kung ano talaga yung dahilan ng sakit niya. Ang sabi nga ng iba, sumubok na lang silang magpa-albularyo. Baka kasi kinukulam na daw si Ma'am Donna. Kulam? There's no such thing as kulam, no? Masyado na kasing ikinakabit ang kulam pag may kakaiba na sa paligid or nararamdaman ng tao na hindi pa ma-explain. Hindi ko rin alam. Pero sana, gumaling na si Ma'am. Kasi, nai-stress na ng husto si Sir Mikey. Kawawa naman yung tao. Kung kailan ikakasal, saka pa nagkaroon ng ganun. Hindi na umimik pa si Franz pero deep inside ay tuwang-tuwa siya sa mga nangyayari at walang pakialam sa kalagayan na meron ngayon si Ma'am Donna. Ang tanging naiisip lang niya sa ngayon ay kung paano i-comfort si Sir Mikey para makuha na ang loob nito at mapasa kanya na. Pagkatapos ng pag-uusap na yon, ay gumala lang sila saglit at kumain bago umuwi sa kani-kanilang bahay. Nang nasa kwarto na, ay hindi mahagilap ni Franz ang tuwa na nararamdaman niya, pero sa kabilang banda ay nahihiwagaan din siya sa naging kalagayan ni Ma'am Donna. Dahil sa malalim na pag-iisip, ay hindi niya namalayang nakatayo pala sa harap ng pintuan si Aling Elsa. Nakauwang kasi ang pinto, kaya nakita siya ng ginang habang nagmumuni-muni. What? Hindi tumugon ng ginang. Ngumiti lang ito bago maglakad palayo, kaya isinara na niya ang pinto at ikinandado. Natapos na ang sem break at balik na ang lahat sa eskwela. Excited na inalam ni Franz ang kinaroroonan ni Sir Mikey. Sa pagkakataong yon ay hindi na siya papayag na hindi mapansin ng guro, lalo na at nasa hospital ang itinuturing niyang kakumpetensya. Pinag-aralan na din niya ang paglalagay ng mga kolorete sa mukha upang mas mapansin siya. Madalas rin niyang ini-stock ang room na pinagtuturuan ng guro para lang mapagmasdan ang mukha nito. Habang tumatagal ay tila mas lalo siyang na-obsess. Biyernes ng hapon,
Nang makitang tapos na ang klase ay lakas loob siyang lumapit at pakunwaring nagtanong tungkol sa assignment, ngunit kalaunan ay kinausap niya na ito tungkol sa ibang bagay. Sir Mikey, hello po. Last time po bago magtapos ang klase, gusto ko po sanang ibigay yung bracelet na ito eh. Hindi na po kasi ako nagkaroon ng pagkakataon na ibigay dahil naging abala na po kayo sa paghahanda sa kasal ninyo ni Ma'am Donna. Thank you, Miss. I think I need to go ahead. Pupuntahan ko pa kasi si Donna sa ospital eh. Sir, testing niyo po muna. Suot niyo po. Mauna na ako sa iyo ha. Ingat ka sa pag-uwi mo. Nasaktan si Franz sa naging aksyon ni Sir Mikey, lalo na't iniwan lang niya sa desk ang kanyang regalo. Dahil tuloy doon ay mas tumindi ang galit niya para kay Ma'am Donna sapagkat hindi niya matanggap na hindi talaga siya kayang pansinin ng pinakamamahal niyang guro. Pag-uwi sa bahay, paglapag ng gamit sa tukador ay agad niyang napansin ang pamilyar na kahon. Pagbukas ng kahon ay nakita niya ang 4 na manikang kahoy na ginamit nila noong nakaraan ni Aling Elsa. Muling nanumbalik sa kanyang isip ang sinasabi ni Aling Elsa tungkol sa manika. Marahil ay nakatulong nga ito sa kanya para maibsan ang kanyang nararamdaman. Kaya kinuha niya ang maliit na karayom sa gilid ng kahon at inilabas ang isang manika. Ito'y agad niyang pinagtutusok-tusok. Nung una ay marahan lamang ang kanyang ginagawa. Ngunit kalaunan ay bigla yung bumilis ng bumilis dahil muli niyang naalala ang ginawang pambabaliwala sa kanya ni Sir Mikey. Akin lang si Sir Mikey. Akin lang siya at walang ibang pwedeng umakin sa kanya. Mawala ka na sa landas namin, Ma'am Donna. Mamatay ka na sana. Hinihingal na napaupo sa ibaba ng kama si Franz na tila pagod na pagod sa nangyari. Pero dahil din sa ginawa niyang yon, ay nabawasan ang bigat ng kanyang dibdib. Nang matapos na, ay kaagad niya ring ibinalik ang manikang halos maputol sa dami ng pagkakatusok. Kasunod noon ay bigla na lang bumukas ng barahan ng pinto ng kanyang kwarto. At mula sa tapat nito, sa labas ay nakita niya si Aling Elsa na nakangiti lang habang pinagmamasdan siya. Hindi ba't masarap ang pakiramdam? Ituloy mo lang hanggang sa makuha mo ang gusto mo, Franz. Pwede ba? Tigilan mo na ako. Dali-dali siyang tumayo at pakalubog na isinara ang pinto. Bago siya umiga sa kama at nag-iiyak hanggang sa siya ay makatulog. Kinabukasan ay wala ang kanilang guro na si Mrs. Luna. Wala yung pasabi na cancel ang klase kaya nagkanya-kanya na silang mga estudyante. Para mawala ang pagka-boring ay nagtungo na lang siya sa tambayan kung saan naabutan niya si Aaron dahil cancel din ng klase nito. Bakit kaya biglang cancel yung klase? Wala man lang paabiso. Sayang tuloy yung gising ko ng maaga nito eh. Ngek, huwag mong sabihing hindi mo pa alam kung bakit cancel ang klase ha. Sa lit nitong school natin imposibleng di mo kagad nabalitaan. Ano nga? Magtatanong ba ako kung meron akong idea, di ba? Wala na si Ma'am Donna. As in, patay na. Si Nikki nga yung nagsabi sa akin yung kaklase mo mismo. Ha? Anong sinasabi mo? Tegi na siya. As in, deads na. Hindi na talaga matutuloy yung kasal nila ni Sir Mikey. Hindi tuloy alam ng dalaga kung anong mararamdaman matapos niyang marinig ang mga yon. Natutuwa ang kanyang puso pero sa kabilang banda ay nakakaramdam din siya ng lungkot dahil sa sinapit ni Ma'am Donna. Bigla niya rin tuloy naalala ang mga ginawa niya kagabi sa manikang mahiwaga, kung saan habang tinatatad niya ito ng pagtusok ay humihiling siya ng hindi maganda laban sa nasabing guro. Akin lang si Sir Mikey. Akin lang siya kung hindi ba pwedeng umabit sa kanya. Mawala ka na sa landas namin, Ma'am Donna. Mamatay ka na sana. Bigla tuloy siyang napalunok ng laway habang napapaisip.
Pinagpawisan din siya ng malamig habang unti-unting nangingilabot ang buo niyang katawan. Hindi niya natuloy alam sa sarili kung dahil ba yon sa kasiyahang nararamdaman niya o kalungkutang tila lumulukob din sa kanyang pagkatao. May kinalaman nga kaya yung ginawa ko kagabi? Uy, Franz! Bumubulong-bulong ka na naman dyan. Ayos ka lang ba? Ha? Ay, oo nga pala. Malamang masaya ka ngayon kasi, di ba? Tinuturing mong kakumpetensya si Ma'am Donna. Ngayon, wala na siya. Wala ka na rin kaago kay Sir Mikey. Hey, Aaron. Grabe ka naman. Ano bang pinagsasabi mo dyan? Siyempre, hindi ako masaya sa nangyari. Sus, parang di naman halata sa ekspresyon ng mukha mo no? Are you being serious right now, Aaron? Ganyan ba ang tingin mo sa akin, ha? Hindi ko rin alam kung ano na ang nakikita ko sa iyo Pero nasisense ko na para kang nabubulag sa pagmamahal mo kay Sir Mikey. To the point na hindi mo napapansin na may mga tao rin na nagmamahal sa iyo na iba. Ewan ko sa iyo. Maiwan na nga muna kita. Iritabling tumalikod si Franz kay Aaron. Naiinis siya dahil sa mga pinagsasabi ng binata sa kanya. At dahil wala namang klase, kaya nagpasya na munang magpunta ang dalaga sa St. Augustine Church upang doon maglabas ng sama ng loob sa pamamagitan ng pagdarasal. Umupo siya sa dulong bahagi ng simbahan at nagsimulang magdasal ng Ama Namin. Nang nasa kalagitnaan na siya ng pagdarasal, ay may kumalabit sa kanyang batang marungis at nag-abot yun ng isang papel. Nung una, akala ni Franz ay namamalimos. Akma siyang dudukot ng pera sa pitaka nang tumakbo ang batang palayo. Nagtataka siyang napatingin sa papel at dala ng kuryosidad ay binuksan niya ito at binasa ang nakasulat. Tanging kamatayan lamang ang magpapalaya sa kanila. Sa hindi malamang kadahilanan ay sumagi kagad sa isip niya ang manikang kahoy kaya hindi na siya nagtagal sa simbahan at umuwi na kaagad. Hinanap niya sa kwarto ang kahon pero hindi na niya ito mahagilap pa. Paglabas ng silid ay doon niya nakita si Aling Elsa na nakatayo sa harap ng kwarto. Habang nakangiting nakatingin sa kanya, bukod doon ay hawak na nito ang kahon ng manikang hinahanap niya. At bakit hawak mo yan? Pumasok ka ba sa kwarto ko without my consent? Ako naman ang nagmamay-ari ng manika, hindi ba? Humingi ka lang ng tulong sa akin at pinagbigyan ko lang din ang gusto mong mangyari. Hindi ko alam ang sinasabi mo, Aling Elsa. Alisin mo na ang kahon at manikang yan. Umalis na kayo sa bahay namin. Pagkatapos mong magawa ang mga gusto mo, gaganyanin mo lang ako bigla. Hindi ka ba masaya dahil natupad ang gusto mong mangyari? Wala na ang kanibal mo sa pag-ibig. Ikaw ang dahilan kung bakit namatay ang babaeng yon. Pinatay mo siya dahil sa inggit at galit mo. Hindi totoo ang mga sinasabi mo. Oo, totoo ang sinasabi ko. Ikaw mismo ang pumatay kay Ma'am Donna gamit ang manikang mahiwaga. Ngayon naman ay gamitin mo nito para naman makuha ang loob ng pinakamamahal mong guro. Mapapasayo na siya. Hindi ako mamamatay tao. Wala akong kinalaman sa pagkamatay ni Ma'am Donna. Umalis ka na sa pamamahay namin. Demonyo ka! Napahalakak ang ginang kaya mas lalong nahintakutan si Franz. At maya-maya pa nga ay nagulat na lang siya nang makita ang kahon na naglalabas ng iba't ibang uri na insekto na patungo na sa kanyang kinaroroonan. Napasigaw sa takot ang dalaga kaya naman nagpasukan sa bibig niya ang iba't ibang klase ng insekto hanggang sa tila mabilaukan siya at nahirapang huminga. Kalaunan ay nagdilim na ang kanyang paningin hanggang sa mawalan na naman siya ng malay tao. Nagising na lang si Franz sa malakas na pagkalog ng kanyang balikat. Bumalikwas siya ng bangon at luminga-linga sa paligid. Hinahanap niya si Aling Elsa pero tanging si Anthony lang ang nandoon na nagtataka rin at nag-aalala sa mga nangyari. Anong nangyari sa iyo? Nakita kitang nakadusay dito sa saiga.
Anyway, sorry kung pumasok na ako sa kwarto mo nang walang pasabi Nasaan si Tita Elsa? Pati si Mama nasaan? Nakita mo ba sila? Si Tita Lourdes may pinuntahan lang. Si Tita Elsa, hindi ko pa napapansin kanina pa. Baka namalengke. Teka, ano ba nangyayari sa iyo ha? At saka, bakit meron itong kahon na to? Sabay silang napatingin sa kahon at sa manikang kahoy. At nang maalala ni Franz ang mga nangyari kanina, ay nabalot na naman ng takot ang kanyang dibdib. Saan mga nakuha ang bagay na ito? Kay Tita Elsa. Naloko na. Sinasabi ko na nga ba't bumalik na naman si Tita Elsa sa pangkukulam Pangungulam? Oo, at malamang ginagamit niya ang galit o pot na meron ka para mabuksan na naman ang kahon na ito. Biglang napaiyak si Franz matapos niyang mapagtanto ang mga bagay-bagay. Tama nga ang sinabi ni Anthony na tila nagamit ni Aling Elsa ang galit sa puso niya kaya nakagawa siya ng hindi magandang bagay. Nakapatay yata ako, Anthony. Wala kang kasalanan. Siguradong hindi mo ginusto ang mga pangyayari. Naudyokan ka ng pangkukulam, no? Pinakalma mula ni Anthony ang dalaga at ikinuwento nga rito ang tungkol sa kanilang angkan. Sila Aling Lourdes, Aling Irma at Aling Elsa ay galing sa angkan ng mga puting mangkukulam. Subalit dahil sa pagnanasa noon ni Aling Elsa kaya nabahiran ito ng kasamaan. Hanggang sa yakapin na ang kapangyarihan na galing mismo sa demonyo. Ang pangkukulam gamit ang manikang kahoy ay paraan ng pagpatay sa mga kaaway. Dahil meron tong sumpa mula mismo sa demonyo na nagkaloob nito, kaya matagal na panahon tong itinago para hindi na magamit. Subalit nitong makalipas na buwan, ay muli na ngang nanumbalik kay Aling Elsa ang pagnanasa kaya nagdesisyon si Aling Irma at Mang Bert na magtungo sa probinsya para hanapan ng mainam na panglaban para dito. Nang malaman ni Franz ang mga ito, ay ganun na nga ang gulat niya. Hindi niya rin kasi lubos na inakala na meron pala silang lahing mangkukulam. Anong gagawin natin ngayon? Nasaan ba si Mama? Pwede siyang makatulong sa atin Kinunta ko na sila nanay at tatay. Sa ngayon, wag nating hahawakan ang kahon na yan para hindi ka maudyukan na gumawa ng hindi maganda. Kinakabahan ako, Anthony. Anong gagawin ko ngayon? Huwag ka mag-alala. Nandito lang ako. At siguradong pag-uwi nila nanay at tatay ay matutulungan kanila. Matutuldo ka na yung tungkol sa bagay na ito. Sa maghapong yun ay naghintay lang sila ng mga magaganap hanggang sa magring ang cellphone ni Franz. Sinagot kagad ng dalaga ang tawag ng makitang rumihistro ang pangalan ni Aaron. Aaron, pasensya na pala ha. Franz, tulungan mo ko. Merong sumusunod sa akin. Malaking tao. Para siyang halimaw. Nang marinig yon ng dalaga ay isa lang ang pumasok sa kanyang isipan. Ang demonyong tinutukoy ni Anthony na siyang lumulukob sa manikang kahoy. Nasaan ka ba? Pupuntahan ka namin dyan ni Anthony. Nandito pa ako sa school. Naghihintay ako kina Nikki. Kanina kasi pupunta kami sa lamay pero nagulat ako. Tulong! Aaron, anong nangyayari? Aaron, sumagot ka! Hindi na sumagot ang kaibigan niya mula sa kabilang linya. Tanging pagtangis, pagsigaw at paghingi na lang ng tulong ang narinig niya. Hanggang sa maya-maya pa, isang nakasisindak na halakak na ang umalingaw-ngaw sa cellphone kaya nabitiwan ito ng dalaga. Anthony, si Aaron! Anong nangyari? Hindi na nakaimik ang dalaga. Umiyak na lang to ng umiyak habang nakayakap kay Anthony na hindi rin alam ang magiging reaksyon. Eksakto naman ang pagdating ni na Aling Lourdes, Aling Irma at Mang Bert na naabutan sila sa ganoong sitwasyon. Sinabi nga kagad nila rito ang sitwasyon, kaya kagad pinaghandaan ng tatlo ang pangyayari.
Sinubukan din nilang hanapin si Aling Elsa pero hindi na to nagpakita pa, kaya gumamit na sila ng salamangka para matunton ang kinaroroonan nito. Subalit bigo pa rin sila. Mabilis na lumipas ang araw. Nabalitaan na nga lang din na patay na si Aaron, kaya halos madurog ang puso ni Franz nang mabalitaan yon. Bigla na lang tuloy sumagi sa isip niya ang huling seryosong usapan nila ng kaibigan. Hindi ko rin alam kung ano na nakikita ko sa iyo Pero nasisense ko na para kang nabubulag sa pagmamahal mo kay Sir Mikey. To the point na hindi mo napapansin na may mga tao rin na nagmamahal sa iyo na iba. Sorry, Aaron. Ngayon ko lang napagtanto ang gusto mong sabihin sa akin. Kung na-realize ko lang sana na dati ka pa na may pagtingin sa akin, hindi sana mangyayari to. Bakit pa kasi nag-focus ako sa pagmamahal ko kay Sir Mikey? Kung hindi ko sana pinilit ang sarili ko, hindi mangyayari ang lahat ng mga ito. Hindi mapapahamak si Ma'am Donna at hindi malulugmok ng ganito si Sir Mikey na parang mawawala na sa sarili. Kasalanan ko talaga ang lahat ng to Dapat ako na lang ang nawala. Huwag mong sabihin ng mga yan. Lahat na nangyayari may dahilan. Kung di mo to na-experience, hindi ka rin magkakaroon ng mga realization sa buhay. Pero bakit ganito? Kung kailan parang huli na ang lahat. Bakit ngayon ko pa na-realize na mali ang mga pinagagawa ko? Ang sakit-sakit lang ng dahil sa akin ang daming napahamak. Naitatama ang pagkakamali. Kahit sabihin natin hindi na may babalik ang buhay, yung maitama natin ng mga kamalian at mamuhay tayo ng pagbabago, malaking tulong na yon. Halika na sa loob. Dahil nakaredy na sila nanay, tatay at tita Lourdes. Simulan na natin ang paglilinis. Nagpahid ng luha ang dalaga bago sumunod kay Anthony sa basement. Doon kasi nila gagawin ang ritual para maputol ang nakakonektang sumpa sa katauhan ngayon ni Franz. Nangyari kasi to matapos niyang sumama noon kay Aling Elsa at ginawa nila ang koneksyon sa manikang kahoy. Pagbaba ng basement ay nakaramdam kagad ng kakaibang puwersa si Franz. Nagulat din siya nang makita ang ina na nakasuot ng itim na duster kasama ang tiya Irma at tiyo Bert niya. Handa na ba lahat? Opo, tay. Ikaw ba, Franz? Handa ka na ba? Opo. Pagsagot ng dalaga ay magkasunuran namang tumango sina Aling Lourdes at Aling Irma. Pagkatapos noon ay isa-isa nang sinindihan ng matandang lalaki ang malalaking itim na kandilang nakapalibot sa kanila. Nakatingin lang si Franz sa mga nangyayari na halatang walang ideya sa kahit na anong magaganap. Sa tanang buhay niya kasi, ay ngayon lang niya talaga nalaman ng tungkol sa ganitong kalakaran ng kanilang pamilya. Hindi niya talaga sukat akalain na darating ang ganitong pagkakataon na isa siya sa sasalang sa pagdiritwal o orasyon. Makinig kang mabuti, Franz, iha. Ang gagawin natin paglilinis ay medyo mahirap lalo na't wala rito ang tiya Elsa mo na siyang vessel ng mga pangyayaring ito. Para maputol ang sumpang nakakonekta sa iyo, kailangang masaliksik ang kaloob-looban ng iyong pagkatao. Ako na magsasabi, hindi yun magiging madali. Marami kang maririnig na masasakit at hindi magagandang salita na gagamitin ng demonyo para hindi ka na magpatuloy. Pero magpakatatag ka. Tibayan mo ang iyong loob at tapangan mo. Huwag mong pakikinggan ang sinasabi ng kaaway at mag-focus ka sa pagtatagumpay natin. Naintindihan mo ba ako, iha? Importante na hindi maputol ang ritual. Opo, naintindihan ko po. Ano po bang mangyayari kapag naputol ang ritual? Katulad ng nangyari kay Aaron, maaari pang mapahamak ang mga taong may koneksyon kay Franz. Kabilang na rin tayo roon. Nang marinig yun ng dalaga ay sumagi na naman sa isipan niya si Sir Mikey. Hindi niya kaya na mayroong mangyaring masama rito kaya tinapangan niya para matapos na ang kanilang kalbaryo. Simulan na po natin, Tiyo.
Wala na nga silang inaksayang oras. Pasado 6:00 ng gabi ay sinimula na kagad ng Ginoo ang pagdarasal bilang panimula ng kanilang ritual. O aming manlilikha, ikaw na may gawa ng lahat. Narito kaming 5 sa iyong harapan. Sumisimbolo sa katapatan ng aming angkan. O dinggi ng panalangin, pagkalooban mo kami ng lakas at tapang laban sa kaaway na mapanlinlang. Pagkatapos magbigkas ng Ginoo ng mga kataga, ay sumunod sa kanya sina Aling Lourdes, Aling Irma at Anthony. Si Franz naman ay nakatingin lang sa 4 habang nakikiramdam sa mga mangyayari. Makilang ulit nilang binigkas ang ritual at ang umihip ang malamig na samyo ng hangin ay pansamantala silang nanahimik. Nagsimulang lumamig ang paligid dahilan para magtaasan ang kanilang mga balahibo. Hindi tuloy alam ni Franz kung mananatili ba siyang dilat o nakapikit habang nagpapatuloy ang ritual. Ilang saglit pa ay nagwika na si Ma'am Bert ng mga salitang hindi maunawaan ng dalaga. Dahil doon ay mas lalong mamigang lugar hanggang sa isa-isa ng mamatay ang mga ilaw ng mga kandilang itim. Nabalot ng kadiliman ng buong basement kaya mas lalong nangilabot si Franz. Nagpatuloy siya sa pagmamasid sa kapaligiran hanggang sa makarinig na nga sila ng malalakas na halakhak galing sa demonyo. Paikot-ikot yon sa kanila na parang nakikipaglaro. Muling nagbigkas ng orasyon si Mang Bert. Mas lalong tumindi ang mga kaganapan. Sa pinakagitna nila ay bigla na lang may nagliyab na bagay hanggang sa makita na nila ang imahe ni Aling Elsa na tila nanggagalaiti sa kanilang lahat. Muli ay nagpatuloy sa pag-uurasyon si Mang Bert. Tila nahirapan si Aling Elsa habang galit na nakatingin sa kanilang lahat. Umalma pa to sa paglilinis ng kanilang ginagawa pero hindi nagpatinag sina Ma'am Bert, Aling Lourdes at Aling Irma kasama na rin si Anthony at Franz. Sabay-sabay silang nagwika ng katapangan laban sa napoposes na mangkukulam na nagwala ng nagwala. Muli ay nagpatuloy pa rin si Ma'am Bert ng pag-usal ng orasyon. Ilang saglit pa ay naramdaman na lang ni Franz na parang nag-init ang kanyang dibdib at mula roon ay isang napakadilim na aura ang lumabas mula sa kanyang katawan. Nagpaikot-ikot sa kanilang gitna hanggang sa matupok din ng apoy. Makalipas ang ilang pang minuto ay biglang nanahimik ang lahat. Pagbalik ng sindi ng mga kandila ay nakita na nila si Aling Elsa sa pinakagitna. Wala tong malay at wala ring suot na kahit na ano, kaya kagad nila itong kinumutan. Sa wakas, tapos na. Wala na masamang koneksyon ng sumpa sa iyo, Franz. Napaluhan na lang ang dalaga dahil sa mga nangyari. At makalipas ang ilang araw, dinalaw niya ang puntod ng kaibigang si Aaron, pati na rin ang puntod ni Ma'am Donna, kung saan ay naabutan niya roon ang pinakamamahal na si Sir Mikey. Hindi niya alam kung paano kakausapin ng lalaking guro dahil sa tindi ng hiya niya rito. Hindi niya man masabi pero nagsisisi siya ng gusto sapagkat hindi malulugmok ng ganon si Sir Mikey kung di siya gumawa ng kabalbalan. Sir Mikey, kumusta na po kayo? Eto, parang wala nang ganang mabuhay dahil sa nangyari. Huwag niyo pong sabihin yan, sir. Habang may buhay, meron pa pong pag-asa. Hindi pa po huli ang lahat para sa inyo. Si Ma'am Donna, palagi lang po siyang nasa likod niyo at nagbabantay sa inyo. Kung makikita niya po kayong ganyan, siguradong malulungkot siya. Salamat sa mga sinabi mo. Kahit papano gumaan ang pakiramdam ko. Pero masakit pa rin talaga Sana lang makayanan ko talaga ang mga to. Sige na, maiwan na kita. Salamat din sa pagdalo sa puntod ng Ma'am Donna mo. Hindi na umimik ang dalaga.
pinagmasdan na lang niya ang lalaking guro na pinakamamahal niya ng husto. Nang dahil sa pagkabulag niya sa pag-ibig ay nakagawa siya ng masama. Paalam, Sir Mikey. Patawad. Bago po ako magwakas, mga kabangers, si Kabano nga po pala ito, also known as Lolo Pael. Inihiling ko lang po sana na ma-like nyo po o ma-subscribe o ma-follow po yung ating Kabanong TV page sa Facebook. Asahan ko po kayo maghahatid po tayo doon ng magagandang mga kwento rin. Mga short stories lang. Maraming salamat. Wakas!